Hello, what's up mga boss? Another day, another car. Meron na naman po tayong iba-vlog ng mga unit ngayon mga bossing. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa mga naghahanap naman dyan ng SUV, meron tayo ditong top of the line series na Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ 4x4. Sa mga mahilig mag-off-road dyan, pwede nyo pong kuhanin to. Naka 4-wheel drive na po ito. Automatic transmission, diesel yung engine. Odometer nito 103,000 km po ang tinakbo. Kasa maintain with Kasa records po sa Chevrolet Manila Otis po ang ang nagbi-maintain po nito. Price nito 588,000, free transfer of ownership mga boss. Ano bang meron dito kagwapo? Yung mga top of the line natin, kagwapo po ng front grille nito. Ito meron na siyang trim ng dito, chrome sa front grille. Mga ilaw nito malilinaw po. Projector headlamps na po yan. Tapos meron na siyang fog lamps mga boss. Ayan, sipatin nyo itong mabuti sa mga naghahanap na ito. Ito po, 2015 model, nabili to around October. So halos pa 16 na rin po itong unit natin, itong model natin. Ending 9 ng plate number, naka-registered to hanggang September 2025 mga boss. Ang kagandahan dito sa top of the line natin na Chevrolet Trailblazer, naka-body kits na po yan mga boss. Wala pong binago. Bumper lang sa harap at saka sa likod yung niretouch down nito. Overall appearance, goods na goods po ito. Malinis po itong unit natin. Ayan, sipatin nyo pong paikot. Mga gulong natin na ito, naka 18 inches alloy wheels na po yan. Naka disc brake na po yung harap. Tapos naka disc brake na rin po ang likod mga boss. First owned unit po ito mga boss. Mga gulong naman na ito, nasa 85% trade life pa po mga boss. Makakapal pa. Wala pa kayong babaguhin dyan. Wala kayong gagawin. Sasakyan nyo na lang to, gawa ng Kasa maintain with Kasa records din to. Meron na siyang step board. Ayan mga bossing, may step board. Meron na siyang signal light na repeater dito sa ating side mirror. Meron na siyang roof rail, meron na siyang rain gutter mga bossing. Maayos po yung mga salamin yan, windshield, paikot na salamin, all stock. Wala naman pong tama yung mga tint niyan, maayos po yung mga tint niyan, wala pong galos. Dito naman sa likod mga boss, ayan, nakita niyo po yung mga ilaw niyan sa Chevrolet. Actually, nagkaroon din ako ng Chevrolet Trailblazer, binibiyahe ko ng summer, yung kulay puti ko. Sa mga nataga-subaybay ko dyan, yung Chevrolet Trailblazer ko na kulay white, LTX lang yun, ito LTZ na po ito. Maayos po yung taillight nito, naka-LED na po ang taillights nito. Ayan mga bossing, wala pong basag, wala pong crack, wala pong mga moisture dyan sa loob ng taillight natin. Gagawa po nito, may reverse parking sensor na po yan mga bossing. Sa kabilang side na to, ganun din, makinis din, wala rin pong galos, wala ring dent. Ayan mga bossing. Sa mga naghahanap dyan ng SUV 7 to 8 seater ang capacity nito mga boss, check po natin yung interior nito. Ito po yung unit natin, may kasama pa itong dalawang original key. Automatic transmission, meron na po itong cruise control mga boss. Ayan. All power na po tayo, power window, power mirror, working po lahat. Mga ilaw working. Ayan po yung option natin, meron tayong 2-wheel drive tsaka 4-wheel drive option mga bossing. 6-speed automatic transmission po ito. Naka-stock head unit. Ayan, ito, andito po yung dash camera, andito po yung stock niyan ng mga Chevrolet, andito po yung dash camera niyan. Mga upuan nito, naka-leather seats. Ayan lang po yung tama. Sa 2015 model, ayan lang po. Sa driver side lang po meron. No wonder kasi ang tinakbo niya 103,000 pero Kasa maintain with Kasa records. Pero ayan po yung lumabas sa scan natin na pong fault code na nakalagay dyan. So all goods po itong unit natin, sasakyan nyo na lang to, ready for long drive. Kaya sa mga naghahanap dyan pang off-road, sa mga matatarik ang lugar dyan, pwede nyo pong kuhanin to. Ayan mga bossing, sa mga may mga farm dyan, pwede to. Kaya yung mag-pick up, kung naghahanap kayo ng 4-wheel drive na SUV, pwede to mga boss. Lahat ng lahat ng control button sa manubela, working po lahat yan. Meron na siyang steering wheel cover, pero kahit alisin nyo po yung steering wheel cover niyan, buong-buo pong manubela niyan. Meron na siyang central console armrest dyan. Yun lang po ang issue nito, nakita ko sa loob yung sa upuan niya lang po, naka-stock leather pa kasi itong LTZ natin na Chevrolet. Yan lang po ang nakita ko. Meron lang siyang isang hindi naman siya punit, crack lang siya ng leather pero wala pong punit yan sa loob. Goods na goods po yan. Mating natin dito sa loob. Malinis po ang mating natin yan. Ayan yung stock mating sa ilalim. Tapos naka-deep dish mating na po yan lahat hanggang sa second row natin. Check po natin mamaya para ipakita ko sa inyo mamaya kung gaano po kaayos pa itong unit kahit 2015 model. Dashboard natin malinis mga boss. Start po natin engine. Check nyo po actual mileage on the clock 103,169. Nagpalit na po yan ng timing belt mga boss. Start natin, one click, one start po tayo mga bossing. Ayan, nakalutang naman po lahat, then mawawala. Ayan mga boss, kanina nakalutang, then nawala po. So ibig sabihin po, goods na goods ang unit natin, wala tayong fault code. Base po sa scan natin, ayun, nakikita nyo naman po yung dashboard sa harap. Malamig pong aircon nito, naka-ice cold aircon with automatic climate control po ito mga bossing. Open natin ang aircon. Ayan mga boss, goods na goods pong aircon to. Shifting naman po natin ito. Reverse, wala siyang drag, walang kaldag. Wala po siyang, yung iba kasi pag ginaganon mo park, reverse, neutral, drive,
wala po siyang wala siyang kaldag, wala siyang talon, wala siyang vibration po sa pag binabago mo po yung shifting. Smooth po ang shifting nito. Meron na rin tong Tiptronic shifting mga boss kung gusto mong i-manual mode to. Ayan, working din po lahat yan mga boss. Kaya sa mga naghanap ng SUV 7 to 8 seater ang capacity, malinis po ang sidings nito. 2015 model pero well maintained on wall preserve unit din to mga boss. Malinis ang ceiling. Meron na tong traction control system mga bossing. Mga ilaw, gumagana po lahat yan. May lagayin po ng dalawang cup holder dito. Ayan, may barya na nga pong nakalagay. May kasama po itong RFID po. Auto sweep and easy trip, meron po yan. Central console armrest, goods na goods po. Pero naman po tayong sun visor. Intact pa naman po yung sun visor natin. Ayan, check po natin yung second row mga boss. Tatanggalin ko lang po itong natin. So goods na po tayo sa scan mga boss. Lahat po ng unit natin bago natin i-vlog, ini-scan po natin para malaman nating yung interior po ng ng unit natin is goods na goods po. Wala tayong lalagpasan. Lahat po i-check po natin ng maayos yan. 100% not flooded unit. Nakita nyo naman po sa ilalim. Ayan po, nakita nyo naman po sa ilalim yan. Wala pong mga kalakalawang yan. All intact. Mga upuan yan, goods na goods po. Kaya sa mga naghahanap nito, ano pang inaantay nyo? 588,000, meron ka ng 4x4 po sa mga mahilig mag-off-road dyan. Second row natin mga bossing. Nakita mo naman kung gaano kalinis ang second row na ito. Sidings, maayos, malinis. Second row natin mga upuan, maayos. Naka-premium factory leather, yun lang ang problema sa harapan. Syempre, 103 na yung milyahe, normal po yan. Pero hindi siya punit, meron na siyang isang guhit dito. Meron na siyang rear center armrest, tapos may cup holder po na dalawang lagayan. Naka-deep dish matting na rin po dito sa second row natin. Tsaka okay po ang legroom tsaka headroom nito mga bossing. Pwede nyo pong i-check ng actual to, wala pong problema. Check po natin yung cargo bay nito. Ayan yung cargo bay natin. Meron na siyang lagayan dito, pero kung marami kayong mailalagay, ang kagandahan nito, pag tinupi mo to si Chevrolet Trailblazer, flat na flat yan. Ayan mga bossing, nakita nyo kung gaano kalagay. Kaya sa mga family na mahilig mag-travel dyan, kung marami kayong bagaheng ilalagay, kasyang-kasya po dyan pag tinupi nyo ng third row. Kung wala namang uupo, napakaluwag po ng kargahan dyan. Subok ko na itong mga gitong unit kasi nagkaroon ako nito. Alam ko po yung quality ng mga unit na to. Binabiyahe ko ng Samar 2 beses kung ginaya ng Samar yung ganito ko. Kaya masasabi, lalo na to 4x4. Check natin engine bay mga bossing. Ayan mga boss, lapitan po natin yung engine bay nito under the hood mga bossing. Smooth and quiet engine dito. Take note po, 2.8 po liter yung displacement nito pero napakaswabe po ng andar niyan. Ayan po, smooth and quiet engine. Ito yung sa natin, sa ETF. Ito po yung sa langis natin. Ayan, no talsek, no usok, no blow by mga boss. Naka-Amaron battery. Wala pong oil leakage yan. Tsaka wala pong problem kasi Casa maintain with Casa records to. Kaya wala kayong hahanapin dito, wala kayong i-question. Cooling system natin, all goods po yan. Ito pong Chevrolet Trailblazer natin powered by a 2.8 liter turbo diesel engine that produces 200 horsepower at 500 Newton meter of torque mga boss. Goods na goods to, approved na approved to, highly recommended ko po ito. Kumbaga yung mga gatong unit, kahit po sabi mong US brand, goods na subok ko na rin yung gatong yun kasi nakagamit na ako mismo niyan. Ayan, maayos naman po yung mga front grill niyan, wala pong mga bangga dyan, paikot, wala kayong makikita dyan kahit paikutan nyo po yan. Lata all the way, wala pong no accident history po yan. Sa mga naghanap ng sedan na diesel yung engine, ito fuel efficient po ito. Meron tayo ditong 2016 Volkswagen Jetta 2.0 TDI, automatic transmission, diesel yung engine nito, odometer, 65,000 km po ang tinakbo, price 388,000 mga boss. Pasok sa budget nyo to na sedan na diesel yung engine. Ano bang mayroon dito sa Volkswagen Jetta na to? Outside appearance itong unit, nakita nyo po itong natin, yung mga headlight natin malilinis po yan. Naka-LED headlamps na po yan mga boss. May 4 na sensor sa harapan. Ending 9 ng plate number, Pride ang coding nito, naka-registered to hanggang September 2025 mga bossing. All stock, all original, front wheel drive po ito. Lahat po ng pintura, wala pong na-retouch dyan. All stock po yung pintura natin mga bossing. Kaya sipatin nyo po sa mga naghahanap dyan ng diesel yung engine na sedan. Para sa mga mahilig mag long drive dyan na gusto nyo mga fuel efficient, pwede ito mga boss. 388,000 kasama na po ang transfer of ownership. Mga gulong natin ito halos bago pa po, nasa 95% trade life. Naka-aribo po na gulong, naka 16 inches alloy wheels, wala pong gutter marks yan. Kagwa po nitong unit na to. Meron na siyang repeater na signal light dito sa side mirror natin mga boss. Ayan, buong-buo yung sticker na nakalagay Jetta TDI, buong-buo po yung sticker na yan. Wala pong galos, makinis po itong unit natin. Walk around muna tayo mga bossing bago natin tingnan yung interior natin. Ayan, pati bubong yan. Ayan po yung roof niyan, wala pong faded, wala pong gas-gas, wala pong mga galos yan mga boss. Kaya kagwapo nito, yung mga tint natin, mga salamin natin, stock po yan. Wala naman pong mga gas-gas yung tint niyan. At saka yung salamin, original pa po yung mga salamin yan.
Sa likod, tingnan nyo po dito, meron na ring 4 na reverse parking sensor. Tapos yung mga taillight natin, naka-LED na rin yan. Malinis po yung mga taillight niyan. Ayan, buong buo, wala pong basag, wala pong paninilaw dyan. Swerte rin pong makakakuha nito. Sa kabilang side, sasabihin ko po may mga galos, kung may mga dent, sasabihin ko po dito, malinis din po dito. Mga gulong, ganun din. Kung ano yung kapal ng harapan, ganun din po sa likod. Malinis tong mga unit natin. Na-scan na rin po natin to, na-check. Pwede nyo pong puntahan to. You can bring your trusted mechanic, wala pong problema. Open po natin, check nyo po ang interior nito. Sidings, mga upuan nito, all goods, all power na rin naman po ito. Ayan po, habang binablog na po natin, ini-scan na po natin dyan, sinasaksak na po natin yung OBD natin doon. Ayan, nakita nyo naman po, wala pong fault code dyan mga boss. All goods tong unit natin, kaya sa mga walang scanner dyan ng mga pwede nyo pong puntahan, magdala kayo ng mekaniko. Kung wala kang scanner, pwede natin i-scan, pwede kong ipahiram sa inyo to. Dito naman sa Manobela, wala namang pindutan dito sa Manobela. Check nyo po yung ating dashboard. Ayan po yung ating original mileage. Check nyo po yung on the clock, 65,914 po yung tubigsak ang ating milyahe po. Automatic transmission, all stock, all original, wala pong binago. Mga upuan, naka-fabric seats, wala pong punit, wala pong lubog, walang lundo. Ayos po itong unit natin. Well maintained din to kahit 2016 model. Malinis mga boss, all intact po ito. Kung paano din naman naalagaan to ng first owner, nakita nyo naman po yung quality ng unit. Start po natin mga boss ang engine natin ito. Ayan, one click, one start po tayo mga idol. Ayan, naka-stock head unit. Ano bang meron dito sa harap? Naka-stock head unit. Open natin aircon. Shifting naman po nito, goods. All goods po ang shifting nito. Naka-automatic transmission po ito. Reverse, neutral, drive. Meron siyang plus minus tiptronic shifting tsaka sports mode po mga boss. Meron pa po itong manual and booklet mga boss, kompleto pa. Naka-dual SRS airbag po ito. Sun visor. Ayan, working pa po yung ilaw ng sun visor natin. Kabilang side, ganun din. Ayan, all intact pa po ito. Lagayan ng shade dito sa taas. May kasama na po itong RFID. Dalawang RFID na po yung kasama niya. Easy trip tsaka auto sweep po ang kasama natin. Mayroon po kasang naka RFID installed mga boss. Ilaw, working po lahat. Ayan, gumagana po yung ilaw natin. So lahat po, working po lahat. Wala pong hindi gumagana. Power window natin, working. Kabilang side, ayan, gumagana po lahat yan. Tapos sa power door, lahat po working po. Central locking natin dito, working po yan. Wala pong problema pang ilalim, goods po. Wala naman pong kalampag to. Ayan yung scan natin, tanggalin ko lang po yung OBD natin. Lahat po ng mga unit natin, pag binablog po natin, ini-scan po natin. Hindi po tayo pwedeng mag-vlog nang hindi po natin i-scan yung unit para makita po natin kung ano po yung history ng mga pinagawa dito. Kung meron man, kung meron tayong makita sa scanner natin, pa rin yung na-check natin mga boss. Sa mga naghahanap dyan ng European cars, itong Volkswagen natin na German brand po ito, German brand mga bossing. Nakita nyo na po dito sa second row natin. Kasi yung mga upuan, wala rin pong damage, walang punit. Tapos meron na siyang gumagana po yung ano nito, yung rear center aircon ventilation mga boss para mas komportable po yung sakay sa likod. Hindi lang nakadepende yung aircon niya sa harap, mayroon na po siya dito sa rear center aircon ventilation mga boss. Malinis naman ang ceiling, mga sidings, maayos din po sa part na to, naka-stock matting. Ayan, 100% lahat po ng binablog natin, not flooded unit, wala naman pong bangga, paikot. Ready for long drive, good running condition tong mga binablog natin. Check po natin yung trunk space nito. Ayan yung trunk space niyan, maluwag po, malalim po ang trunk space nitong Volkswagen Jetta natin. Check natin yung spare tire mga boss. Ayan, may reserbang gulong. Bago pa po, halos hindi pa po nagagamit. Dunlop po yung reserbang gulong, makapal pa po yan. Ayan, meron po siyang tools. Andyan po yung jack sa ilalim. Meron siyang early warning device na kasama. Goods na goods to sa mga naghahanap ng sedan dyan na diesel yung engine. Pasok na pasok to mga bossing. Tapos meron pa siya ditong third brake light sa center sa likod. Ito sa back. Ayan, malilinis po ang ano niyan. Maulan pa po pero malinis po yung ano niyan. Malinis yung mags neto. Tapos yung mga gulong po, nakita nyo po yung kamay ko. Ayan, baon na baon. Nasa 95% trade life pa po yan. Lahat po yan paikot, pare-pares po ng kapal ng gulong. So wala ka nang gagawin dito, sasakyan mo na lang to. Check nyo po engine bay nito under the hood. Malinis po ang engine nito. Diesel yung engine nito pero ang under niya napakaswabe po. Smooth and quiet engine. Wala po siya ng mga panginginig dyan. Wala pong oil leakage at lalong-lalo na po wala po itong overheat history. No talsek, no usok, no blow by itong mga bossing. Itong Jetta 2.0 natin na Volkswagen, naka-timing belt na po ito. Powered by a 2.0 liter diesel engine that produces 150 horsepower at 340 Nm of torque. Sasakyan nyo na lang to mga boss, ready for long drive na to. Ayan, dito sa side na to, check nyo po ito. Good running condition yung engine po.
Wala po kayo, nothing to fix. Fresh in and out po ito, fresh in and out. Take note mga bossing, fresh in and out to. Pwede nyo pong puntahan dito, pwede nyo i-test drive, wala pong problema. Next natin mga boss, mayroon tayo ditong 2015 Ford Explorer 2.0 Limited EcoBoost. Automatic transmission, gas yung engine, odometer nito, 114,000 km ang tinakbo. Kasa maintain with Kasa records po tong unit natin, first owned. Price nito, 688,000, free transfer of ownership. Ayan, check po natin yung front grille nito. Kagwapo mo nitong front grille sa mga naghahanap dyan ng mid-size SUV. Pang family service, pwede ito mga boss. Kagwapo nitong unit natin. All stock, all original, wala pong na-repaint dyan. Mga ilaw natin, malinis po yan. Wala pong paninilaw, wala pong basag. Naka-projector headlamps na po yan mga boss. Check nyo po. Ayan, ganun din sa kabila. Malilinis po yung mga ilaw niyan. Naka-projector headlamps. May fog lamps na po ito. Ending 5 ang plate number. Naka-registered to hanggang May 2026. Nagkagwapo na ito. Talagang makikita mo itong kagandahan sa ganitong unit natin. All power, lahat po gumagana. Naka-keyless entry, push start button. Ang likod niya naka-power tailgate na po, mga upuan naka-power seats na po yan mga bossing. Mga gulong neto, goods na goods, nasa 85% trade life, naka-de-20 po ito na mags, naka-20 inches alloy wheels. Ayan mga bossing, mga gulong neto, nasa 85% trade life pa po. Nakita nyo po yung kapal ng gulong niyan. Itong Ford Explorer natin mga bossing, naka-all-wheel disc brake na po yan. Ayan po yung disc natin sa harap, at ito naman po sa likod. Pwede nyo to pang long drive, tsaka mataas po yung ground clearance nito. Ganon din dito sa likod ng mga gulong mga bossing. Ayan. Pares po ng kapal ng gulong doon sa harap at tsaka sa likod. Tsaka wala pong problem to kasi Kasa maintain with Kasa records to. Lahat meron po tayo doon, meron tayong records nito. Sa likod naman po, meron tayong 4 na reverse parking sensor, may reverse camera po. Tail light nito, naka-LED na po yung tail light nito. And malilinis po yan, wala pong basag din. Etong power tailgate, papakita ko sa inyo kung paano po gumagana. Ayan mga boss, nakita nyo naman kung paano siya magbukas. So sa mga naghahanap dyan, ito mas dating na to, mas klase na po yung look nito. Talagang isang pindot ka lang, ganun din pag isasara mo, pipindutin mo lang din to. Pero mamaya papakita ko muna yung interior. Ang interior nito naka all black po. Tapos yung mga upuan niya naka premium leather pa po, nakita nyo naman yung view mula dito. Kagandahan nito, may sunroof, may panoramic sunroof, tsaka moonroof pa to. Kagawa po nitong unit natin, lahat po gumagana, pati yung pagtupi nito sa upuan. May kita nyo po, pag i-fold nyo po, gumagana rin to. Yan, sabay siyang gumagana. Lahat po working ng mga power, mga power seats. Working po lahat ng mga pindutan, wala pong hindi gumagana. Yan, nakita nyo lang yung mating po nito, kung gaano po kalinis. May reserbang gulong dito sa ilalim, makapal pa po yung reserbang gulong yan. Kompleto to, kompleto. Ngayon din, pag ano mo naman, pag itatayo nyo po ng normal yan, ayan siya mga boss. Ayan yung pindutan niya sa side. Ayan, kaswabe na ito. Sa po, pag isasara mo yung power tailgate, isang pindot lang. Yan po sa mga gatong edad, yun po yung hindi na nag-work, pero ito lahat, working pa po lahat yan. Ayan, pintura, makinis po ang pintura nito. Wala pong galos, wala pong dent. Talagang naalagaan to ng maayos, na preserve talaga tong unit natin. Ito naman po ang ating second row mga bossing. Ganon din dito, sidings, mga upuan, wala pong punit, wala pong crack ang leather nito kahit 2015 model. All working pa po yan. Tapos ang mga mating nito, malilinis po ang mga mating nito, masasabi mo talagang 100% naalagaan, 100% not flooded unit. Amoy ano pa to? Mabango ang amoy, hindi siya yung talagang basta lang ginamit, talagang maingat talaga ang gumagamit itong unit natin mga boss. Ayan, nakita nyo, check nyo ulit mga leather natin mga boss sa second row. Meron na siyang rear center armrest, may lagay na po ng dalawang cup holder dyan. Ayan, sipatin nyo mabuti sa mga naghahanap ng mid-size SUV. 7-seater ang capacity ito mga boss. Keyless entry sa may driver side po natin. And power seats working. And mga boss, power seats po working, gumagana po yung power seats niyan. Tapos ito po, syempre, ini-scan po natin yan. Ayan po yung nakalagay sa scan natin, all goods. Wala po siyang fault code na nakita dyan. Lahat po sa 25 na system na na-search niya, all goods po lahat. Wala pong kulay, wala pong pula dyan. Kaya sa mga naghahanap nitong Ford Explorer 2.0 Limited EcoBoost, pwede ito, pasok na pasok po sa inyo mga boss. Dito naman sa mga control natin, ito po sa steering wheel natin, function naman po lahat ng control buttons natin dyan. Start po natin yung engine nito. Ayan mga boss, push start button. One click, one start po tayo. Kaswabe ng andar, wala pong ginig. Ganon din pagpapatayin mo, syempre working po yan lahat. Swabing-swabe po yung andar. May kasama po itong dalawang remote key. Ayan po, dalawang remote key may kasama. May manual and booklet, tapos yung RFID niya kasama niya, auto sweep lang po yung kasamang RFID. Dito naman po, meron na siyang central console armrest mga boss. Ayan, nandito po yung central console armrest. Maayos po ang nito sa harap, maayos po at malinis po ang dashboard nito. Tapos pag bubusan mo po yung aircon, ano na to, touch na po.
Yan, open natin yung aircon mga bossing. Sa mga naghahanap na ito, pasok na pasok to mga boss. Pwede nyo pong puntahan to, you can bring your trusted mechanic, wala pong problema. Ayan, malamig po ang aircon, naka dual ice cold aircon to. Side mirror natin, naka automatic retractable, ano na po yan. Ayan, automatic retractable side mirror, ganun din po sa kabila mga boss. Working po lahat, bintana. Ayan, naka-auto na po itong bintana sa driver side sa kabila. Ayan mga boss, working po lahat ng bintana natin, wala po tayong hindi gumagana. Shifting naman po natin goods na good po shifting kasi ayan po, iniikot ko po ito, tinetest drive at ini-scan, lahat po ng checking natin, ginagawa po natin dito mga boss. Hindi po pwede tayong mag-vlog lang po tayo nang hindi po natin inaayos yung, chinecheck ng maayos yung unit. Kailangan po una-una kong tinitingnan, papel, kompleto ang mga papel, LTO and HPG verified, wala pong bangga at lalo-lalo po hindi po nabaha tong unit natin. Meron na siyang reverse camera mga boss. Ayan, smooth ang shifting nito, automatic transmission, wala po siyang nginig, wala pong drag, talagang pag drive, neutral. Ayan. Swabe po to mga boss, wala po tayong problem sa unit na to. Kumbaga gagamitin mo na lang to, sasakyan mo na lang to, wala pong problem. Meron na rin tong sunroof, moonroof, check natin mga boss. Ayan po ang ating panoramic sunroof. Ayan mga boss, working po yan, gumagana po lahat yan mga bossing. All goods po ito. Bago tayo pumunta sa engine bay, tingnan nyo po yung roof neto. Naka-roof rail na po ito, tapos malinis po yung bubong yan mga boss. Wala pong mga faded dyan sa bubong. Maayos ang pintura lahat all the way. Sasabihin ko po may mga na-retouch yan ito. Wala, all goods po yung pintura neto. Check nyo po engine bay nito under the hood. Kasuwabi po ng under niyan mga bossing. Wala po siyang unwanted noise. Smooth and quiet engine po ito. Ito pong 2015 natin na Ford Explorer front wheel drive. Tapos timing chain na po ang gamit niyan. Powered by a 2.0 liter EcoBoost gasoline engine that produces 240 horsepower at 366 Nm of torque. Ayan mga boss, kasuwabi nito. Kasa maintenance, kasa records. Nakikita nyo naman po yan. Malinis po ang engine yan. Wala pong mga oil leakage. Yan po, nakita nyo po yung engine yan. Ayan, suwabing-suwabi yung under yan mga boss. Wala man lang kanginig-nginig kahit konti, walang kapalag-palag. Tapos 100% ito, wala po itong mga harap niyan all intact, wala pong mga bangga dyan. Cooling system natin, wala pong overheat history ito mga boss. Kaya sa mga naghanap ng midsize SUV, pwede nyo ipasok to ng financing mga idol. Regarding naman sa computation, you can comment down below sa video po sa mga magpapakompute dito sa financing. Goods na goods to. Naka-Motolet Gold battery pa yan mga boss. Kaya ano pang inaantay nyo? Comment nyo lang po sa video sa mga may kursonada neto. Alright mga boss, pilihan nyo lang po yung unit natin na niline up natin ngayon. Meron tayong Volkswagen po na sedan, midsize SUV na Ford Explorer at saka itong 2015 model natin na Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ 4x4, top of the line po ito. Lahat po ito pre-owned cars. Kaya sigurado po kayo, makakasigurado po kayo na mi-maintain at nagagamit po ito ng maayos at naalagaan po ito ng maayos. Kaya sa mga kababayan kong OFW dyan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Huwag nyo pong kalimutan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na po yung button nyan mga bossing, baka naman. Ingat po ang lahat, have a good day everyone, see you po, peace out!